Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Alas 9:35 dyan sa Pilipinas. Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Nako po, eto, mukhang madami. Malulungkot po yung mga kapatid natin o yung mga kaibigan natin. Malulungkot po yung mga INC, mga Boss Chief Amo Sir, sa kadahilanan na mukhang binawi po yung permit nila, no? Para sa July 2 na pagrarally po diyan sa EDSA mga kababayan. Hindi siya. Siguro worth it naman yung pagbawi dahil paunti na naman din ng paunti. Po. At yan ang ating mga pag-uusapan sa gabing ito. Kaya po kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, dapat po pindutin nyo na yung subscribe button upang sa ganon kayo ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng ating mga talakayan mga kababayan. At syempre po mga Boss Chief Amo Sir, shout out doon sa buong Cereza Force family. Shout out doon sa mga kanina pa po nandiyan sa comment section. Kagaya ni Pipo and Pilar, nandiyan po si Ma'am Chaycher, si Delia Rosario, si Marge ng Cereza Force, si Josephine Dizon, si Ma'am Delia Rosario, si Ma'am Josepa Oliva Lopez, nandiyan din si Ralis Carlenga, Dominador Roda. Alam namin na ang iglesia ni Batugan yan. Naku po. Andyan po din si Max Safe, sino pa nandiyan? Antonio Marcos. Sino pa? Mamaya na iba. Ano po? Habang nagtatalakayan tayo. Ngayon, ang uunahin po natin, mga bossing, yung mga kababayan natin na nakaranas po ng perwish. Sorry kasi ganun talaga yung sinasabi nila no? Yung mga nakaranas ng perwisyo daw na dulot po nung rally mga kababayan. Ronel Fernan, shoutout sa iyo sir. Pakinggan natin muna yung kanilang mga hinaing po mga bossing. Madami dyan yung mga nagtatrabaho, madami dyan yung naghahanap buhay, nahinto ang kanilang hanap buhay. Meron pa talagang pinerwisyo, kinuha yung susi ng motor niya at pinagbantaan pa na papatayin. No, gusto mo patayin. Sabi, huminto ka na. No, gusto mo yata mamatay Doon talaga ako tawan-tawa. Pakinggan muna natin ito mga kababayan. Game. Hanggang doon sa si Pangulong Bongbong Marcos. Wala. Hindi sinanto. No? Ang Iglesia ni Cristo. Game. Pagtawid ko, kala ko kanong nangyayari, may rally pala. Lahat po nagdadaing kanina dahil wala nang kinita. Kawawa din talaga yung mga maaapektuhan ng traffic na nagtatrabaho araw-araw. Sa tingin ko, yung way nila is nakakabala. Pwede naman siguro sila mag-rally pero yung Di ba po, ilan pa lang po yan mga kababayan. Doon po sa mga kababayan natin na umaasa sa kada araw upang may kitain at upang may ipakain po sa kanilang pamilya. Yung iba dyan, tricycle driver, yung iba dyan, yung nagmomotor, yung angkas, yung iba po dyan, mga estudyante na papasok po sa eskwelahan, yung iba, nataon pa na exam, mga kababayan. Biruin mo ba naman? Sabi ko naman kaninang umaga doon sa live natin, pwede at maaari naman natin, pwede at maaari naman na sila ay mag-rally nang hindi na nila aapektuhan yung daloy ng trapiko. Yung tipo hubang sila, nakakasigaw po sila nung hinaing nila para kay Rodante Marcoleta. No? At pagkatapos po, yung mga estudyante, mga papasok sa opisina, mga magtatrabaho, gustong kumita lang ng pera para may ipantusto sa araw-araw na buhay, aapektuhan pa. Hindi naman huyata tama iyon. Di po ba? Pwede naman maisigaw ninyo yung hinaing ninyo nang hindi naaabala yung mga may araw-araw na kailangan po na may panggastos sa pamilya nila. Sabi ni Antonio Marcos, sa Liwasan Bonifacio naman sila, mamemerwisyo, yorme, wag din bigyan ng permit. Hindi, ako, araw sa akin mga kababayan, bigyan ng permit ho. Ano? Bigyan ng permit. Kumbaga, patibayan. Patibayan. Kung sino talaga yung mga hindi na kinakailangan magtrabaho, kung sino yung
kayang-kaya na mag-stay dyan ng 1 month, di ayan, ano? Basta, wag lang yung sasakupin, ihaharang yung bus nila, ihaharang yung mga malalaking truck nila upang, para ho sa akin, mga kababayan, sadyang pamemerwisyo po iyon. Di ba? Talagang harangan natin, itigil natin yung daloy ng trapiko para walang mga makadaan, para yung mga pupunta sa kanilang mga trabaho hindi makapagtrabaho, para yung mga nag-aangkas, nag-grab at kung ano-ano pa, walang kitain sa araw na ito. Para po sa akin, ha? Sadya po iyon O tuloy, binawi kasi nila ang permit sa EDSA, sabi ni Music Story. Wag na, tuloy nyo na lang po. Ano? Tuloy na lang po. Okay lang naman, mukhang okay lang. At kagaya niyan, tingnan nyo, nung isang araw o kahapon, 11,000 ang ibinabalita na nandoon sa EDSA. Kanina umaga, 3,000 na lang daw ho. Naging 3,500, umakyat ng 4,000, pero hindi na tumaas na madam. Papasok at papasok pa din niya sa mga trabaho nila. Hindi to the point na parang harangan nila yung buong EDSA. Kasi syempre, naintindihan naman natin yung yung parang posisyon nila. Pero sana hindi to the point na maapektuhan rin yung kapwa nila Pilipino. Mahirap talaga, wala. Andali po Wilma Sebalyowa. Kung alam nyo po na sakripisyo din ang ginawa ng mga nagrarally na ito, alam nyo ba nakasama kayo sa... Hindi! Ayaw namin! Puking nyo lang yan! Ay, sorry! Ayaw namin! Ipaglaban si Marcoleta? Utik na yan. Hindi naman husira ang tuktok namin na yung isang tao bumubulalas na ng bibig. Sinasabi na nakatanggap siya ng pera doon sa sa mga kaibigan niya na hindi panahon ng eleksyon. Tapos ipagtatanggol namin. Ayaw namin. Hindi kami kasali dyan. At huwag nyo kami isasali dyan. No? Matino ang utak namin at hindi kami kumukonsente ng mga ganyang tao. Kayo-kayo na lang po. Hindi po kami, hindi, paumanhin po. Hindi po kami kasama dyan. No? Mas okay po sa amin na tuloy-tuloy yung trapiko at walang naaabalang tao. Sabi ni Troy Bello, madami nang maabala dito. Kahit mga motorista, bumubusina na sila. Wala kaming kikitain. Wala na kami sa hanap buhay, ubos na. Tingnan nyo po yung mga tricycle driver na ganyan po. Kikita yan 300, 400 isang araw. Kapag hindi hindi nakapagbiyahe yan, kinabukasan, yung pamilya niyan hindi din kakain. Ayoko naman pong sabihin ito, pero ganito po yung realidad na talaga naman pong yung ibang sa mga kababayan natin, isang kahig, isang tuka. Kakahig ngayon para may tukain sa gabing iyon. Di po ba? Tapos, naperwisyo. Di ba? Sabi ni Arthur Dejos, hindi naman lahat ng andun nagsakripisyo. Ang pinunta lang nila doon ay ang pagkonsinte kay Marcoleta at mga bayarang sumama daw. Sabi ho yan ni Arthur Dejos. Tuloy. Layo na inikutan namin pag dahil sa rally na yun. Ang laki po ng cost ng traffic na ginawa nila, parang naging problema po siya sa EDSA. Lalo na po madaming mga empleyado na nagmamadali pumasok sa trabaho. Sobrang laking cost po ng traffic na yun. Religious group po, mga kababayan. Yung yan pong nag-rally, mga boss chief, sir. Ngayon, bilang isang religious group, siyempre, hindi mo lang iisipin yung kung ano lang yung agenda ninyo. Iisipin at isasama mo din, mga kababayan, yung mga ibang tao. No? Ika nga ng iba, magandang kumita o magandang matapos o maisagawa mo yung agenda mo nang hindi ka nakakaabala ng ibang tao. Para sa yung ginawa po nilang rally na yun. So, siguro po ang masasuggest lang sa mga nag-rally, siguro po ayusin lang yung mga route nila, tapos parang i-maintain pa rin yung discipline. Nakita nyo, mga estudyante, naiintindihan nila. Okay lang, walang problema doon sa ipinaglalaban ninyo.
Di ba? Walang problema sa ipinaglalaban ninyo. Ayusin lang yung ruta, hindi yung talagang ibabalandra mo yung bus para makapamerwisyo, hindi makadaan yung mga motorista. Buti wala pong mga ambulansya, walang mga bumbero, mga kababayan, naipit. Kundi po, hahayaan na lang doon. Diyos ko naman. Di pa kayo tumigil sa pagrarally, sabi ni Erica. Ano ba yan? Sabi ni Ricardo Buns, di pa kayo tumigil sa pagrarally. Ano ba pinaglalaban nyo? Si Marcoleta na may ebidensya ang kinaso at umamin sa 75 million. Yun po naman talaga. Rektahan naman po nilang sinasabi. Yung rally po na yan ay para ipaglaban si Rodante Marcoleta. ng mga tao na gumilid lang, ganyan. So, yung mga commuters is hindi maapektuhan ng rally. Adjustment lang talaga sa transportation. Pagdaan ko talaga kanina, Bakit yung mga estudyanteng ganito naiintindihan nila? No? Naiintindihan nila yung isinisigaw ninyo, bigyan nyo lang ng konting daanan yung mga motorista, di ba? Baba ko dun sa may overpass, sobrang traffic talaga. Tapos nakarating na ako dun, hindi pa din umaandar yung mga sasakyan. So sobrang hassle talaga, tsaka umuulan pa. Kaya very hassle Yan pa, umuulan pa. talaga yung Sa mga traffic kasi kanina, maraming naipektuhan, mga commuter at mga kasama kong driver. Lahat po nagdadaing kanina dahil wala nang kinita, dahil wala nang ma-pick up na pasahero, dahil wala nang sumasakay dahil sa sobrang traffic, naglalakad na lang po yung iba. Pero issue po talaga sa amin ng mga kasamang mga driver dito, sa mga kasamahan po namin, talagang walang kinita ngayong araw na to. Narinig niyo po yung mga hinaing, yung mga daing po ng mga simpleng mamamayan natin. Actually, wag na silang mag-rally, dumiretso na mismo sila sa natin, mismong mas nakakataas para mas lalo sila na madinig doon kaysa yung mag-abala din sila ng iba na nagtatrabaho. Hindi, yung rally naman po na yan, mga kababayan, kay Marcoleta lang naman yan . At saka po, doon sa papalapit po na impeachment ng Vice Presidente mga kababayan. Yun lang naman po talaga ang dahilan yan . No, akala nila mapipigil at akala nila kapag dumagsa ang 11,000 na miyembro ng Iglesia ni Cristo ay mapapahinto at hindi na po makakasuhan si Rodante Marcoleta. Nagkakamali po sila, mga kababayan.